Ang papalinayin sa atin, love is universal and that love is permanent. Kaya sana po ay bukod po sa suporta ninyo, ay sana ay panoorin din po ninyo ang aking pelikula this coming February 25. Thank you, Barbie. Yan, Tita Boots. Gandang gabi po. Gaya ng madalas ko pong sabihin kapag kaya po ang ating mga kapatid sa Biblia. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo dahil kung wala po kayo, wala po kami koneksyon sa audience, wala po kami koneksyon sa public. Kahit po mag-sounding siguro kami, kumain ng buko, etc. Pero kung hindi po ninyo kami tutulungan na mag-share ng aming produkto sa namamarinig ninyo, sa mga nanonood ng pelikula ninyo, sa mga audiences nyo, sa vloggers, we will not be able to reach our audience. So we take this opportunity to thank all of you for being there for us, and in particular for coming tonight kasi iba po itong pelikulang ito. It's really very simple. Dalawang nagmamahalan, pinag-iwalay, dahil sa initiative ng isang miyembro ng pamilya, di Barbie, naghihinapan sila, nakita, pero meron ng problema sa health, yung hinanap nila. And the challenge then lies in how Charo and Barbie work and sacrifice to get her memory back para mag-rekindle sila ng kanilang ties. Kaya po ang title, Until She Remembers. Ayan. Bago po natin open ang Q&A, meron na po akong mabilis na tanong. Direk, ito po ang kauna-unahan yung pelikula Together with the Three Ladies. Bakit po umabot sa ganitong katagal na panahon na hindi po nyo nakatrabaho sila? Maraming beses na actually, hindi lang, I think timing is always, di ba? May ano yun eh, meron talagang timing ang lahat ng bagay. Kasi with Ma'am Charo, dapat ilang taon ka-work na kami, si Barbie din, ba? Si Tita Boots naman, naka-work ko siya sa isang project na ako ang producer number. Yun. Pero as an actor, wala pa. Pero siguro ito yung the right timing at saka yung the right project for them. Tita Charo, first time nyo rin po nagtrabaho ni Tita Boots after all these years. I know, we've known each other for more than 50 years. I met her when I was only 17 years old. Pero ngayon lang kami nagkasama sa pelikula. Marami kami pinagsasamahan ng mga ibang activities sa industriya, pero talagang as co-actors, ngayon lang. And maraming pasasalamat kasi she's always been my idol, my role model, and now, masasabi ko, kasama ko na siya sa pagmora. Si Barbie, ang dalawang kalibreng actress, icon of Philippine cinema. Anong pakiramdam? Kasi hindi lahat ng kabatch na ang batang artista like you ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, di ba? You're so lucky. Yes, opo, lucky is the right word. I am very lucky and privileged, you can say, to be working with these three brilliant filmmakers of our industry. Isa po ito sa napakalaking career milestone na feeling ko hanggang sa kaapu-apuhan ko ay ipagmamalaki ko. And ang masasabi ko lamang po ay working with these three brilliant artists, napakalaki po ng kanilang pangalan sa ating industriya, pero once they step on the set, wala lahat yun. Napaka-humble, down to earth, and everyone's just ready to work. Lahat para sa pelikula, lahat para sa ikagaganda ng storya. Kaya I am very grateful to be part of this very wonderful project. Tita Boots, you have insights, inputs, sa reaction ng mga narinig niyo? Yes, maraming salamat. My privilege to work with Charo and Barbie, and of course, your brilliant. Nasa bucket list ko po ang lumabas sa ganitong uri ng pelikula at lumabas na kasama yung mga kasama ko po dito ngayon.
bucket list. Kasi yung pong role ko dito ay kaiba sa lahat ng mga roles na na-portray ko in all my more than 50 years in the movies. And what is wonderful is that the intimacy, the love that is depicted in this movie is different. It can be difficult, but it's such a comfort na ang kasama ko sa eksena ay si Charo, na matagal ko na kaibigan. In fact, magyayabang ako ng konti with your permission, Charo. Kami po ni FPJ, Fernando Po Jr., kumbaga nag-introduce kay Charo to the public life. And this was in 1974 when Rani and I judged a massive environmental and green revolution movement by the government. Si Charo po ay isa sa mga isa po sa mga kandidata bilang ambassador of goodwill for the entire project. And Ronnie and I were among the judges, but we kind of headed the judges. So, nung tinawag na yung mga kandidata, pagkita mo kay Charo, wala pang sinasabi yan, lumakad lang sinabi ko na agad karani. Ito na yun. Ito na yun. Lalo na nga po nung nagsalita na at nung nagkaroon ng Q&A, naisip namin sa aming dalawa, I hope the other judges will think the same way and happily they did. And so that was the beginning of Charo's public life. Sumunod na yung Barang Travel Girl. Sumunod na ang pelikula, yung Itim. First movie niya kung saan nag-working siya bilang Asia's Best Actress under the helm of Michael Dewan. And as the saying goes, the rest is film history. So, thank you, Direk, for inviting me to be part of the cast. My dream also to work with Direk Brillante. And of course, kami po mga matatanda, meron din po kaming role model, kahit bata sa amin. And Barbie is one of them. Sa akin pong pagtingin, she is probably the brightest in the generation that she belongs to. Kasi itong batang ito, may wisyo, pwede na mag-direct ito in a few years, no? Ang galing sa nuances, magugulat ka, meron gagawin na angkop naman sa eksena, pero hindi mo akalain na somebody as young as her could think up of that nuance. And so once I told her na, Barbie, for your age, you're not even 30, pero ang utak mo pang 50 anyos si Tao. Face forward. And so it's really a privilege to work with her, the course Shadow and Direk Brillante. And we want to thank producer Wilson Kerr for being active again in production. At bibigyan din po namin ng pagkilala ng mga kasama namin sa pelikula, si Albert Martinez, si Angel Aquino, si Eric Dizon, and si Vince Rido, and si Pedro i-introduce. At meron din po mga roles si Parla Bautista, si Carlito Signorina, and others who you'll be happy to see in the film. Thank you, Tita Boots. Now, I'm sure gusto niyo na magtanong, mga kapatid. O una, nagtaas na kamay.